Ang babae ay gumagamit ng automatikong pagmamaneho. Ngunit biglang may sira ang preno. Nakita ng babae ang mga estudyanteng tumatawid sa daan. Ngunit sinabi ng kasintahan na ang sasakyan na ito ay automatikong hihinto. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ng bata ang kanyang ina na paparating. Masayang tumakbo siya sa gitna ng kalsada para hintayin ito. At nangyari ang aksidente. Ang bata ay napalayo ng ilang metro. Takot ang lahat. Bumaba ng sasakyan si Solem at napansin niyang anak niya iyon. Mabilis siyang tumakbo para tingnan ito. Pero naisip niya na bakat lang ang bata. Sa sandaling iyon, dinala ng kasintahan ng anak mula sa loob ng sasakyan. Sinabing noong biglang preno, nabangga ang ulo ni Chubo at nagdugo. Sinabi niya kay Solem na dalhin si Chubo sa ospital. Nang makita ni Solem na hindi dumudugo ang anak, sinabi niya rito. Baw-baw, tiisin mo muna ng kaunti. Mas malubha ang sugat ni Chubo kaysa sa iyo. Kailangan ko siyang dalhin sa ospital. Masakit daw sabi ni Baw-baw. Pero akala ni Solem ay nagsisinungaling si Baw-baw. Pagkatapos, dinala niya agad si Chubo sa ospital. At iniwan ang kanyang sariling anak sa gitna ng daan. Sinabi ni Zhang kay Solem na huwag mag-alala. Dahil maraming tao sa paligid na tutulong kay Baw-baw. Sa pakikinig kay Zhang, napanatag ang loob ni Solem. Pagkatapos ay dinala niya sila sa ospital. Ngunit pagkaalis niya, nawala ng malay si Baw-baw dahil sa sakit. Di naglaon, dumating ang tatay ni Baw-baw. Nang makita si Baw-baw na walang malay, hindi maintindihan ni Tran Pham kung ano ang nangyayari. Pero sabi ng mga tao sa paligid, kawawa naman ang batang ito. Sinagasaan siya ng sarili niyang ina. Pero walang nagmalasakit. Akala ni Tran Pham biro lang ng mga tao. Hindi siya nag-isip ng malalim. Dali-dali niyang dinala si Baw-baw sa ospital. Habang nagsasagawa ng operasyon kay Baw-baw, tumawag si Tran Pham kay Solem para pumunta agad sa ospital. Dahil na aksidente si Baw-baw, pero sinabi ni Solem na walang malubha, at nag-check up pa siya kay Chubo. Pagkatapos, agad niyang ibinaba ang telepono. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa operating room. Sinabing ginawa na nila ang lahat ng makakaya. Dahil pumutok ang mga laman loob ni Baw-baw. At ang oras ay naantala ng masyadong matagal. Bago pa man matapos magsalita ang doktor, alam na ni Tran Pham ang resulta. Ang espesyal pa, ngayon ay kaarawan ni Baw-baw. Bakit siya namatay sa isang napaka-espesyal na araw tulad nito? Lumuhad si Tran Pham at nagmakaawa sa doktor na iligtas si Baw-baw. Ngunit wala na ring magagawa ang doktor. Pinayuhan ng doktor si Tran Pham na makita ang anak sa huling pagkakataon. Sa sandaling iyon, ang buhay ni Baw-baw ay nagsimula ng magbilang ng huli. Nakita niya ang kanyang ama. Sinabi ni Baw-baw na miss niya ang kanyang ina. Naalala ni Tran Pham na nasa ospital si Solem. Tumakbo siya palabas at nakita niyang kasama ni Solem ang dating boyfriend nito. Agad siyang sumugod at nanakit. Naaksidente si Baw-baw, kaya pala may oras kang lumabas kasama niya. Nababaliw ka na ba? Ano ang sinasabi mo? Wala namang nangyari kay Baw-baw. Ni hindi nga siya nagdugo. Ako ang nasa eksena, hindi ko ba alam? Hindi inakala ni Tran Pham na totoo pala ang sinabi ng mga dumadaan. Balak niyang ilabas ang katotohanan. Pinilit siya ni Solem na humingi ng tawad kay Zhang. At sinabing si Zhang ang vice-presidente. Si Tran Pham ay isa lamang delivery boy. Sa sandaling iyon, tumawag ang doktor. At sinabing hindi na makakaligtas si Baw-baw. Dali-daling hinayla ni Tran Pham si Solem. Ngunit tumanggi si Solem. At sinabing huwag gamitin niya si Baw-baw para ipilit siya. Inakala ni Solem na ito ni Tran Pham. Para wasakin ang relasyon niya at ni Zhang. Pagkatapos niyang sabihin iyon, umalis agad siya kasama si Zhang. Mabilis na pumunta si Tran Pham sa emergency room. Tinanong ni Baw-baw ang kanyang ama kung galit sa kanya ang nanay. Kaya hindi ito dumalaw sa kanya. Tatay, pasensya na po. Sa susunod, magkaroon kayo ng mas mabuting anak. Na masunurin kaysa sa akin. Pero huwag ninyong kalimutan si Baw-baw, ha? Mahal na mahal ko ang tatay at nanay ko. Alam ni Baw-baw na hindi na siya makakaligtas. Pagkatapos, kinuha niya ang larawan ng pamilya. Dati, hindi sila nagkukunan ng litrato bilang pamilya. Kaya gumuhit na lang si Baw-baw ng isa. Sa sandaling iyon, parang tinaga sa puso ni Tran Pham. Nakita niyang lalong humihina si Baw-baw. Patuloy na lumuha ang doktor sa tabi niya. Pagkatapos noon, tuluyan nang nilisan ni Baw-baw ang mundong ito. Sinabi ni Tran Pham na lahat ay dahil sa kanya. Ang ama na nakatayo sa tabi ay nagsabi sa kanya, Tran Pham, noon pa man ay pinaalalahanan na kita. Na lumayo ka sa babaeng iyon.
Ngunit hindi mo ako nakinig. Kaya nauwi ito sa ganitong wakas. Palibhasa, ang ama ni Tran Pham ay isang bilyonaryo. Ilang taon na ang nakalipas, para makasama si Solem. Nakipag-away si Tran Pham sa kanyang ama. At naghanap buhay bilang food delivery rider. Ngunit hindi inaasahang pinagkanulo siya ni Solem. Lumuhad si Tran Pham para humingi ng tawad sa ama. At nangakong babalik siya sa pamilya. Ang tagal nang hinintay ng bilyonaryo ang sandaling ito. Pagkatapos, ibinigay ng doktor kay Tran Pham ang death certificate. Nang siya'y maghahanda ng lagda, bigla niyang nakita si Solem na nag-aalaga kay Chubo. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagalit. Nakita ni Solem na hindi dumalaw si Tran Pham para alagaan si Baobao. Agad siyang lumapit at sinisi si Tran Pham. Sinabing napakalungkot ni Baobao sa kwarto ng pasyente. Tumayo si Tran Pham at mahinahong nagsalita kay Solem. Solem. Maghiwalay na tayo. Labis na natuwa si Solem nang marinig ito. Matagal na niyang inasam ang paghihiwalay kay Tran Pham. Para makapagpakasal siya kay Zhang. Pero may isa siyang hiling. Kung maghihiwalay sila, dapat ibigay sa kanya ang pag-aalaga kay Baobao. Pagkatapos, aalis siya agad. Hindi na makapagpigil pa ang doktor. Tinanong niya kung kailangan ni Tran Pham ng tulong pinansyal. Kung kailangan, handa siyang tumulong. Sa sandaling iyon, may grupo ng mga tao na dumating. Mabunyi naming tinatanggap ang pagbabalik ng binatang si Tran. Malapit na ang araw ng libing ni Baobao. Hindi sinabi ni Tran Pham kay Solem. Lahat ng mga maharlika ay dumalo. Ang mga inimbitahan sa libing. Puro mga kilalang tao. At saka, naglabas na ng pahayag ang pamilya Tran. Ipapahayag nila ang tagapagmana ng angkan sa libing. Pero sa mismong panahong ito, kasama ni Solem si Zhang sa libing. Dahil si Zhang ang chairman ng subsidiary company ng pamilya Tan. Gumastos siya ng malaking halaga para makapunta sa libing. Kaya isinama niya si Solem para lumawak ang kanyang pananaw. Bigla na lang naalala ni Solem na kailangan niyang bisitahin si Baobao. Kaya tumawag siya kay Tran Pham. Tran Pham, pakisabi mo kay Baobao na. May mahalagang libing akong pupuntahan ngayon. Kaya hindi ako makakapunta sa ospital. Ikaw na ang bahala, huwag kang mag-alala. Nabili ko na ang regalo para kay Baobao. Bukas, gagantihan ko ng mabuti si Baobao. Hindi na kailangan. Wala ka ng pagkakataon para dyan. TRN Pham. So Elm, huwag mo nang pansinin si TRN Pham. Narito tayo ngayon, para sa pinakamarangyang libing ng angkan ng TRN. Narinig ko na si Ginoong Tran ay dating isang napakatagumpay na tao. Ngunit dahil sa isang babae, itinago niya ang kanyang pagkatao at tinalikuran ng kanyang pamilya. Oo, bumalik na si Ginoong Tran. At siya ang magiging tagapamahala ng ekonomiya ng Beijing. Tran Pham. Tran Pham. Tran Pham, bakit ka nandito? May konting trabaho ako. Ang walang kwentang tao na ito, bukod sa araw-araw na pagdikit sa'yo. Ano pa ba ang kaya niyang gawin? Tran Pham, ilang beses ko na ba sinabi? Hintayin mong matapos ako. Pupunta ako para dalawin si Baobao. Bakit ba kailangan mong pumunta rito? Ang galing niyong magpanggap. Hindi ka ba busy? Para saan ka nandito? Dinala namin si Zhang dito ngayon. Para sa isang napaka-importanteng libing. Umalis ka na rito. Naiintindihan ko na. Pupunta kayo sa libing ng isang estranghero. Pero hindi niyo bibisitahin si Baobao. Kaya mo pa bang sabihin yan? Gasgas lang naman ang nangyari kay Baobao. Bakit mo ginagawang malaking bagay? Nakakadiri ka. Bakit mo nasabi yan? Ikaw ang lola ni Baobao. Nakakahiya ka. Wala kang silbi. Ang anak mong babae, lalo mo lang akong naiinis. Chubo. Siya ang tunay kong apo. Inay. Mali ba ang sinasabi ko? Ano ang kayang ikumpara ni Baobao kay Chubo? Si Chubo ay parehong matalino at maganda.
Minana niya ang lahat ng magandang katangian ng pamilya Go. Si Baobao, anak siya ng isang walang kwenta. Isang mabahong daga siya. Ikaw. Inay. Ang lalaking ito, siya ba talaga ang asawang mahirap na ayaw mo? Oo nga. Alam mo naman ito, nitong mga araw na ito, ako ang nanay ni Chubo. Sinadya mo pa talagang pumunta rito para manggulo. Umalis ka na rito. Gawin mo ang gusto mo. Wala akong pakialam, pero huwag mong banggitin si Baobao. Chubo Balang araw, magiging ina mo si Solem. Malapit na. Aalis na si Solem sa walang kwentang lalaking ito. Ang ganda. Hindi na magiging ina ni Solem ang ina ng anak sa labas na yon. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. May mali ba sa sinabi ko? Si Baobao ay isang anak sa labas dahil walang nanay. Kung walang nagtuturo sa'yo sa bahay nyo. Ako ang magtuturo sa'yo. Tranfam, tumigil ka nga. Gusto mo pa bang mangbuli ng bata? Napakabata pa ni Chubo. Normal lang na naiinggit siya. Hindi ka ba mapagparaya? Matanda na ang nanay mo. Pinagpasensyahan ko na ang lahat ng sinabi niya. Pero lalo nilang inaapi si Baobao. Nanay ka ba talaga ni Baobao? Pera ang gusto mo, di ba? Sige, bibigyan kita ng pera. Ang perang ito, ituring mo na lang na pambili ko ng cake para kay Baobao. Kunin mo ang pera at umalis ka. Solem, mayaman ka di ba? Kung ganun, kunin mo ang perang ito. At ikaw mismo ang magsunog nito para kay Baobao. Sunugin mo para kay Baobao. Anong ibig mong sabihin? Baka si Baobao ay, ang mga sinabi ko sa iyo. Hindi mo talaga naiintindihan. Ibig mong sabihin, patay na si Baobao. Hindi pwede. Kahapon ay malusog pa si Baobao. Paano siya mamamatay? Hindi pwede. Paano pwedeng mangyari ito? Napaka-advanced na ng medisina ngayon. Paano pwedeng mamatay si Baobao? Sinasadya mo lang kaming lokohin. Para perahan kami, di ba? Solem. Huwag mo siyang pakinggan. Ang taong katulad niya, wala talaga siyang sinasabi. Huwag kang mag-alala, may kakilala ako sa ospital. Tutulungan kitang magtanong tungkol sa kalagayan ni Baobao. Tranfam, wala kang hiya. Ginagawa mo lang to para mapansin mo ako. Tapos dinadala mo pa si Baobao sa usapan. Wala ka bang kahihiyan? Kung hindi ka naniniwala, pumasok ka na lang at tingnan mo. Ang bangkay ni Baobao, Diyos ko. Hanggang kailan mo pa itatago? Talagang lalo kitang nasusuklem. Tignan mo ang sarili mo. Narito kami ngayon. Para dumalo sa libing ng pamilya Tran. Ang pamilya Tran ang pinakamayamang pamilya sa Beijing. Hindi ka katulad ng mga mahihirap na delivery rider. Wala kang karapatang magkagulo dito. Tama si Tita Vuong. Kung magkakagulo ka pa dito, baka masira ang iyong reputasyon. Mawawala ang lahat sa iyo. Sinabi ko na sa iyo. Kung matalino ka, umalis ka na rito agad. Huwag ka nang manatili at baka madamay pa si Solem. Talagang mga tanga kayo. Mas mabuti pang asikasuhin nyo ang sarili nyo. Hanggang ngayon, mayabang ka pa rin. Tama na, huwag nang sayangin ang salita sa walang kwentang ito. Umalis ka na at para makapasok kami. Papasok. Hindi kayo karapat-dapat. Ayokong makita ang mga mukha ninyo rito. Bawat isa sa inyo. Lumayas kayong lahat. Ano ang sinabi mo? Pinapalayas mo kami. Anong karapatan mo? Libing ito ng pamilya Tran. Sino ka ba? At pinapaalis mo kami. Nagtataka ka kung anong karapatan ko. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ako ang anak ng pamilya Tran. Pakikinggan ninyong lahat. Walang sino mang papapasukin. Ang anak ng pamilya Tran. Tranfam, baliw ka ba? Huwag mong isipin na dahil Tran ang apelyido mo, ay miyembro ka na ng pamilyang Tran. Paano kung si Tranfam ay tunay na miyembro ng pamilyang Tran? Kung hindi siya ganoon kitiwala sa sarili. Tranfam. Alam ko, lagi kang nahuhuli sa ibang lalaki. Kaya may kaunting pagkamababa ang loob mo. Pero hindi mo dapat magawang magsinungaling.
Dahil kapag ginawa mo iyon, lalo lang kitang hahamakin. Ang pinakamalaking pagkakamali ko, ay ang pakasalan ng isang tulad mo. At magtiwala sa iyo. Pirmahan mo ito. Mula ngayon, ang ating dalawa ay maghihiwalay na. Wala nang kinalaman sa isa't isa. Tran Pham. Gusto mong makipaghiwalay sa akin. Hindi ako nagkakamali, di ba? Ang walang kwentang lalaking ito. Tapos siya pa ang nag-alsabalutan para humingi ng diborsyo. Kung gusto mong maghiwalay, pwede naman. Pero ako ang dapat magsabi niyan. Anong karapatan mo para humingi ng diborsyo sa akin? Ito ay isang napakagandang bagay. Ang walang kwentang ito ang humingi ng diborsyo sa iyo. Pirmahan mo na agad. Nanay. Pumayag ka, para magpakailanman kang nanay ni Chubo. Babala ko sa'yo. Pagkatapos ng diborsyo ninyong dalawa, kailangan mong umalis ng walang dala. Ang aming mga ari-arian at bahay. Walang kinalaman sa'yo. Wala akong kailangan. Sige, payag ako sa hiwalayan. Pero sa akin dapat ang pag-aalaga kay Baobao. Hanggang ngayon, may mukha ka pang banggitin si Baobao. Solem. Wala kang hiya para kunin si Baobao. 2 araw nang nasa aksidente si Baobao. Ni hindi mo pa siya nadadalaw. Karapat-dapat ka bang maging ina ni Baobao? Solem, sasabihin ko sa iyo. Mula ngayon. Huwag ka nang umasang makikita mo pa si Baobao. Gilan mo na ang pag-uulit ng usaping ito. Sasabihin ko sa iyo, ang lipunan ay totoo. Isa ka lang delivery rider. Kaya mo bang buhayin si Baobao? Naiintindihan ko na. Balak mong gamitin ang paghihiwalay. At si Baobao para i-pressure ako. Para pakiramdam ko ay may kasalanan ako. At mapilitan akong bigyan ka ng pera, tama ba? Inako. Talagang mapanganib ka. Sa ganito na nga. Sa mga mata mo, ganoon pa rin ba ako kasama? Sige. Pirmahan mo na ito, susundin ko ang gusto mo. Hayaan mong sumama sa iyo si Baobao. Prinsesa Chu, talaga bang gusto mong iwaksi ang kasunduan ng kasal? Iyon ang mayamang pamilya Tran. Anong kinalaman sa akin kung mayaman sila o hindi? Hindi ako magpapakasal sa isang taong hindi ko pa nakikilala. At saka, may mga magulang pa bang nagpipilit ng ganyang kasal ngayon? Ayoko nito. Pero kung malaman ito ni Boss Chu, tiyak na magagalit siya. E di ipakasal mo na lang siya roon bilang manugang. Wala akong tutol. Sige. Ikaw naman ang paborito ng amo. Walang makakapilit sa iyo, kaya ako na ang makikipag-ugnayan sa pamilya Tran. Hindi mo na kailangang humarap. Dahil libing ng pamilya Tran ngayon. Natatakot ako baka mainit ang ulo mo. Hindi maganda yun. Hintayin mo na lang ako dito. Pupunta lang ako roon sandali. Prinsesa Chu. Sige. Sana hindi ka magsisisi. Pipirmahan ko. Ibigay mo na sa kanya. Heto para sa iyo. Oo, ang galing. Ngayon, Tita Solem ay nanay ko na. Tran Pham, dadalawin ko si Baobao sa mga susunod na araw. Sige. Aayusin ko. Tran Pham, ito ang huling sasabihin ko sa'yo. Isang walang kwentang lalaki tulad mo. Ang lakas ng loob mong hiwalayan ako. Sa buong buhay mo, hindi ka na makakahanap ng babaeng katulad ko. Walang magmamalasakit sa'yo. Isang walang kwenta at pobreng tao. Talagang walang may pakialam sa kanya. Sinong nagsabing walang may pakialam sa kanya? Sasabihin ko sa iyo. Ang lalaking iyon. Mahal ko siya. Sino ka?
Nakilala na kita. Ikaw yung nasa ospital. Sasabihin ko sa inyo. Ako ang kasintahan ni Tranfam. Naiintindihan ko na. Nagtataka pa nga ako kung bakit mo ako hiniwalayan. Tranfam. May bago ka na palang karelasyon. Mag-ingat ka sa mga sasabihin mo. Tranfam. Dahil sa babaeng ito, hiniwalayan mo ako. Karapat dapat ka bang maging ama ni Baobao? Ano pa ang mukha mong sisihin ako? Nabanggit mo pa si Baobao. Si Baobao ay pinatay ng pamilya ng kabit mo. Tigilan mo ang kakabulahan mo. Batang babae, sasabihin ko sa'yo. Ang ganda-ganda mo. Ano bang nasa isip mo at nagkagusto ka sa ganitong klaseng tao? Naniniwala ako sa sarili kong mga mata. Hindi mo karapatang turuan ako. Naiirita ako sa'yo. Naiirita ka sa akin. Kung gayon, ngayon din ay paglilinawin ko ang iyong mga mata. Pagkatapos ay hayaan mo akong tulungan kang makakita ng mas malinaw. Kung bakit ninyo sinaktan ng tao. At ikaw rin. Babaeng kasing sama mo. Karapat dapat ka bang maging ina? Hayop ka, nang ahas kang saktan ng anak ko. Papatayin kita. Gusto mo rin bang masampal? Matanda ka na at masungit pa. Hayop ka, gusto mo pang masampal? Naalala ko ngayon. Ikaw yung doktor sa ospital sa Beijing. Hindi ba? Sinasabi ko sa iyo, isang tawag lang sa telepono. Maaaring gastos mo sa iyong trabaho. Ganun ba kalakas ang loob mo? Siyempre naman. Ang Beijing Hospital ay pag-aari ng mga Chu. Magkaibigan ng pamilya namin at mga Chu. Malapit ako sa prinsesa ng mga Chu. Sinasabi ko sa iyo, malaking problema ang pinasok mo ngayon. Diyos ko, ang galing mong magsinungaling. Sabi mo pa naman, malapit ka sa prinsesa ng mga Chu. Pero bakit hindi kita kilala? Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Nakakalimutan kong magpakilala sa inyo. Ako nga pala ang tinutukoy ninyo. Ang prinsesa ng mga Chu. Chu Mei. Siya ang nakatakdang ipakasal sa akin. Ang prinsesa ng angkan ng mga Chu, si Chu Mei. Anong sabi mo? Ikaw ba ang prinsesa ng mga Chu? Ang ibig mong sabihin, ikaw ang prinsesa ng pamilyang namunguna sa larangan ng medisina. Chu Mei. Tama. Tama ang sinasabi ninyo. Ang angkan namin, ang mga Chu, ay ang nangungunang pamilya sa larangan ng medisina. Meron kaming napakalaking yaman, at kapangyarihang walang kapantay. Ngayon, naniniwala na ba kayo? Diyos ko, ginulat mo naman ako. Bagay na bagay talaga kayong dalawa. Ang isa, nagpapanggap na prinsesa ng mga Chu. Ang isa naman, nagpapanggap na binatang anak ng mga Tran. Gagaguhin niyo ba ako? Zhang, ang ibig mong sabihin. Nagpapanggap siya. Oo naman, tiyahin Vuong. Sino ba naman ang prinsesa ng mga Chu? Siya ang pinakamagandang dilag dito sa Beijing. At siya rin ang pinakamayamang prinsesa. Paano siya magkakagusto sa isang delivery boy? Kung nagmamahalan sila, talagang walang kahihiyan ang mga Chu. Sinabi ko na nga ba? Ang prinsesa ng mga Chu. Bakit niya papansinin ang isang tulad ni Tranfam? Naiintindihan ko. Tranfam, siya ba yung inupahan mong magpanggap? Gusto mong maghanap ng magpapanggap, para mapansin kita. Kung ganun, payo ko sa'yo. Maghanap ka ng may utak naman. Solem. Masyado mong mataas ang tingin mo sa sarili mo. Dalaga. Ang pananakit mo sa amin. Palalagpasin na namin. Pero nagpanggap ka bilang prinsesa ng mga Chu. Sinasabi ko sa iyo, paparusahan ka sa ginawa mong ito. Nitong mga nakaraang taon, ang angkan ninyo ng Go. Panlabas na anyo lang yan. Hindi ba't lagi mo nalang kailangang suyuin ang mga Chu? Yung tungkol sa kooperasyon sa kagamitan sa Beijing Hospital. Ipinagkatiwala ko na sa iyo. Ang tungkol sa Beijing Hospital. Paano niya nalaman? Huwag kang magsalita ng walang basehan. Ang negosyo ng mga Go ay sumisikat na parang araw. Bakit sila nakikipagtulungan sa mababang uring ospital na yon? Hindi ba, Guzang? Siyempre naman. Sige, sige, sige. Mukhang hindi mo na kailangan ng angkan ng mga Chu.
Ipahayag ang pagkansela ng pakikipagtulungan sa angkan ng mga Go. Tumigil ka na. Sumusobra ka na sa pag-arte. Dahil lang sa kaunting pera. Kailangan mo pang gawin yan. Ang laki rin ng loob mo, Magpanggap ka bang prinsesa ng mga Chu? At manggancho pa rito, dalaga. Dadalahin kita sa legal department ng mga Chu. Para pagbayaran mo ang parusa ng mga Chu. Malay mo, mapapayag ko ang babaeng to. Sige, dadalhin ko na siya ngayon sa mga Chu. Manggahas ka, huwag kayong samobra. Hello, Direktor Chu. Ano? Gusto mong kanselahin ang pakikipagtulungan sa mga Go? Direktor Chu, pumayag ka na ngang makipagtulungan. Bakit mo pa gustong bawiin ang pakikipagtulungan? Direktor Chu, Direktor Chu. Gu Zhang, ano? Anong nangyayari? Zhang, kinansela ng Beijing Hospital ang lahat ng pakikipagtulungan sa angkan ng mga Go. Ito. Paano nangyari yun? Talaga bang nakikipagtulungan ng angkan ng mga Go sa Beijing Hospital? Imposible. Ang babaeng to, siya ba talaga ang prinsesa ng angkan ng mga Zhou? Hindi maaari, talagang hindi maaari. Tran Pham, wala kang silbi. Paano mo nakilala ang prinsesa ng mga Chu? Zhang. May pagkakamali ka yata. Binabastos mo ba ako? Ako ang nakipag-usap para sa kooperasyon. Hindi ako maaaring magkamali. Hindi yan ang ibig kong sabihin. So, ikaw nga talaga ang prinsesa ng mga Zhou. Tama, ano sa tingin mo? Bagay ba ako sa'yo? Bakit, Gu Zhang? Ngayon, naniniwala ka na. Kung hindi ka naniniwala, naaalala ko na. Ang angkan ninyo ng mga Go, ay mayroon pang ilang utang sa angkan ng mga Chu. Isang tawag ko lang. May papatawag ko sa mga Chu na bawiin ang perang iyon. Gusto mo bang subukan? Hindi. Nagkamali ako. Naniniwala ako sa iyo. Hindi ko dapat ginagawa to. Baka malugi ang pamilya ko. Dati, nagpadalos-dalos lang ako. Ang intensyon ko ay para sa ikabubuti ng mga Chu. Patawarin mo sana ako sa pagkakataong ito. Patawarin. Kanina lang, ang yabang-yabang mo. Sabi mo pa, mula pagkabata, magkasama tayong lumaki. Ang lapit-lapit natin sa isa't isa. Hindi ba't isang salita mo lang, ayos na? Bakit kailangan mo pang lumuhod at humingi ng tawad sa akin? Hindi. Nagkamali lang ako ng salita kanina. Nakikiusap ako, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Kasalanan lahat ng bibig kong ito. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Mag-sorry ka na kay Prinsesa Chu. Bakit ako magsusorry sa kanya? Ako, sira ka ba? Isang daliri lang ng mga Chu. Kaya tayong durugin. Mag-sorry ka na. Tran Pham, wala ka bang sasabihin? Ganyan ka na lang ba tititigan? Wala ka man lang bang konsiderasyon? Solem. Nakalimutan mo na ba? Hiwalay na tayo. Anong pakialam ko sa problema mo? Tran Pham, ang galing mo rin, ano? Hindi nga ako nagkamali sa'yo. Talagang ang wala kang utang na loob. Tran Pham, dapat noon pa kita hiniwalayan. Wala akong utang na loob. Sa wakas, nakita ko na ang tunay mong kulay. Hindi lang si Solem ang pinagtaksilan mo. Wala ka ring utang na loob. Prinsesa Chu, nakikiusap ako. Huwag mong kanselahin ang pakikipag-ugnayan sa mga Go. Pwede ba? Sasabihin ko sa iyo. Ang pakikipagtulungan ay maaari pang pag-usapan. Pero ang yabang mo. Kaya nagdududa ako. Tungkol sa posibilidad ng pakikipagtulungan sa angkan ninyo ng mga Go. Prinsesa Chu, pakinggan mo ang paliwanag ko. Sino ang nangahas na insultuhan ng angkan ko ng mga Go?